guys! Welcome back again. Welcome back again. Today is June 7, 2021. Kumusta po kayong lahat? Today's vlog or for today's video guys is magbe-braided po ako ng money tree while answering sa question guys ng merong nag-comment sa aking past videos. Dalawang tao lang tong i-answer ko ng comment nila guys. So baka ikaw yon. Meron ditong dalawang tao na nag-a-ask ng question sa akin. Yung isa is isa lang yung tanong niya, pero itong pangalawa is ito yung sasagutin ko guys, kasi parang niya talaga guys nang nasagutin ko yung katanungan niya. And syempre super nagpapasalamat ako kasi nga nagtanong kayo or nagsisend or nagko-comment po kayo ng mga katanungan sa ating comment box section. Ko pong sagutin yung tanong nyo. Sana po is masagot po yung katanungan nyo today. So, etong mga katanungan na ito guys is about money tree. Mostly talaga common na mga tanong is about money tree. So, kailangan ko pong sagutin guys kasi kailangan po talaga ng advice. Lalong-lalo na sa mga bagong nag-aalaga or bagong naghahalaman or bagong nag-aalaga ng mga money tree. So, kailangan ko po siyang sagutin para po is malinawan or maliwanagan po kayo. So, and guys, kung interesado ka sa video na ito is just keep on watching, and if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now, and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever we upload a new video. And guys, so let's get started right now. Nagpapasalamat po ako sa mga nagko-comment sa aking comment box section. So, feel free guys to comment box section guys. Kung meron po kayong katanungan about money tree, about plants, is try ko pong sagutin yan guys. And please guys, don't forget to follow me on Instagram. Ayan, meron tayong Instagram account and also the TikTok. Meron tayong mga kalukuhan doon. And also sa ating Facebook page and sa ating Facebook account. And guys, so don't forget to follow me on our social media accounts. And unang katanungan na sasagutin ko is galing kay Ma'am Estreleta Sodigo. So shout out Ma'am Estreleta Sodigo. So this question is from you. So sabi niya dito, good morning po ma'am. Makakain po ba ang bunga ng money tree? So ayan guys, so tinatanong niya kung makakain po ba daw ang bunga. Yung mismong bunga po talaga is hindi po yan makakain. Ang makakain po niyan ma'am is yung seeds. Ang makakain po nun is yung seeds. Yung bunga is yung isang malaking buo. Yung bunga nun, sa ilalim nun is may seeds. So yun po yung makakain ma'am, and super sarap nun. Alam nyo ba na yung seeds ng money tree, yun po yung mga nilalagay sa mga chocolate na galing ibang bansa. Kung may nakakain kayong parang mani, ayan, yun po yung nilalagay nila guys. So, or may ingredients, kung hindi man po yun guys, meron po talagang chocolate or tsokolate na yun po yung nilalagay nila na parang mani. Yun po yung seeds po yun ng money tree. Kasi po si money tree is ikastanyas din po. And si money tree guys, yung seeds niya, alam nyo ba na nagkaka-worth siya ng 500 pesos per kilo sa market? Kung may nakikita po kayo dyan sa mga malls, super mahal po ng kilo niyan kasi nagkakahalaga po ng 500 pesos isang kilo po. So, syempre, marami na naman talaga sa isang kilo kasi magaan lang din naman ang seeds ng money tree. But, ayan guys, again, nagkakahalaga po siya sa market ng 500 pesos per kilo. So, I don't know guys kung magkano exactly yung kilo niya. Search na din po, yun po yung lumalabas sa aking mga search. Okay, so next is shout out to Beng22 Gastalia. Gastalia or Gastala. Again, shout out to Ma'am Beng22 Gastalia. So, sabi niya dito, so isa-isahin ko sagutin yung tanong niya kasi medyo marami siya. Iisang comment lang siya pero medyo marami po siyang tinanong sa atin. And she really needs our help kasi I think nag-aalaga siya bago siya nag-aalaga ng honey tree. So, kailangan po natin sagutin yung katanungan niya. And I think guys, this is the most of, sa mga nakikita ko na comments sa aking comment box section, maraming nagtatanong about nito kasi ito yung tanungan na tinatanong niya sa akin. Mostly, nakikita ko sa aking mga comment box section, and hindi ko po naiisa-isa sa aking mga video. Kung nasagot ko man is parang nasa pa-end na ng video. So, ayan guys. So, this one is from Bingbing Gastalia. So, sabi niya dito, good evening ma'am, meron po sana akong katanungan tungkol sa mga nag-aalaga ng money tree. Money tree ba kapag nasa loob ng bahay, paano po ang pagdilig?
So, sabi niya dito is paano po ba daw magdilig ng money tree sa loob ng bahay. Ayan guys, inuulit-ulit ko na po ito sa aking mga video. Depende po sa location nyo and sa temperature po na nasa inyo. And also, depende po yan sa soil na ginagamit nyo, yung pagdidilig po. So, when we say, lang na soil, mabilis mag-drain, so, every other day, so, pwede kang magdilig. Pero, make sure talaga na super dry na yung soil na ginagamit mo. Kasi, gagamit po tayo ng garden soil is medyo matagal mag-drain yung garden soil kasi parang nag-hold lang siya ng moist sa ilalim yung ating garden soil. Even though nakikita niyo sa ibabaw is parang na siya, tuyo na siya, pero ang totoo po nun sa ilalim po is hindi pa siya as in tuyong tuyo, moist pa siya sa ilalim. Do the finger test. Ayan. The finger test guys is ibabaon nyo lang yung daliri nyo sa may pot and also 2 inches. Ayan. Kapag nakikita nyo na moist pa sa ilalim or pagkuha nyo sa kamay nyo is may mga soil pa na didikit, meaning po nun is moist pa yung soil and hindi mo pa kailangang magdilig. Pero kung diniin mo tong kamay mo doon sa soil niya and wala nang nakadikit na soil sa kamay mo, then that's the time na pwede ka na po magdilig. Kasi uhaw na po yung halaman nyo. So anyway guys, yung test na yun, so sa finger test, kahit anong halaman guys is pwede nyo po iyang i-apply. So again, depende po kung saang location nyo. Kasi may mga location or mga area po talaga na parang sa Baguio area or like that na area guys. So hindi, alam naman natin na ang Baguio is malamig ang area doon. So kapag may money tree ka, so hindi mo kailangan everyday magdilig. And also guys, kapag nasa loob ng bahay is nagdedepende po yan sa soil nyo. And mostly guys, ako dito sa ginagawa ko, lalong-lalo na ngayon kapag palaging umuulan, hindi po ako palaging nagdidilig ng money tree sa bahay. Once a week ko lang siya diniligan. I think this week is hindi ko nadiligan. Mga weeks din talaga na hindi ko siya nadidiligan. Pero kapag nasa loob siya ng bahay, dapat inimesting mo po yung mga dahon niya para po is hindi po siya magganon ka-dehydrate yung halaman guys. Kapag namimesting na natin siya, kahit hindi mo pa siya nadidiligan sa pot niya, hindi po siya nadidehydrate. So yun siya guys. And next is, araw-araw ba diligan? So ayan guys, even na hindi po maulan or hindi yung location mo is malamig, lalong-lalo na yung location mo is malamig, is hindi po talaga advisable na diligan mo araw-araw ang money tree. Kasi prone po ang money tree guys sa root rot, lalong-lalo na kapag nag-overwater siya. Sobrang bilis niya po mag-root rot. So ayun guys, nagawa ko po guys sa aking mga money tree is every 1 week is 2 beses ako nagdidilig. Pero katulad ngayon, palaging umuulan is hindi po ako nagdidilig sa aking mga money tree, seedlings man yan or yung nasa loob ng bahay. Sa loob ng bahay guys is minimake sure ko na minimesting ko talaga yung mga money tree doon. Kahit dry yung soil, kasi kapag diniinan ko yung kamay ko sa soil is na-feel ko moist pa siya sa ilalim. Kaya hindi ko siya dinidiligan. Mesting lang din talaga. And also, magandang pang-mesting guys, yung kalabo, organic po talaga siya na pang-mesting. Sobrang nag-green yung dahon ng halaman guys kapag yun po yung ginagamit nyo pang mesting sa inyong mga halaman. Kahit anong halaman guys. And also that is insecticide guys. Talagang nawawala yung mga spider web. Ayan, mga spider sa ating mga money tree. Kapag ini-spray po mo yan ng kalabo is talagang mawawala po yan. And ayan, at kailangan ba siya paarawan? Yes, importante po guys na paarawan natin yung ating money tree. But, hindi po siya direct into sunlight kasi magsa-sunburn po siya. Kapag dinadirect po natin siya sa sunlight, ilabas lang po natin siya sa bahay. Or kung nasa loob man siya ng bahay guys, is kapag may bintana po kayo, tabi nyo lang po dyan sa may bintana nyo. And ayan, okay na po siya guys. Kasi importante din po talaga sa halaman guys. Sa isang linggo is dapat nakakakita po sila ng light sa labas po ng bahay. Kaya ako po guys, ang ginagawa ko every week or once a week is nilalabas ko po talaga yung mga halaman ko sa loob ng bahay. Isang araw dito sila sa labas, like umaga nilalabas, then pagkagabi is pwede ko na po silang ipasok sa loob. And once a week guys is dapat po talaga is may time po talaga na ilalabas po natin sila sa loob ng bahay para din po is makakakita sila ng light sa labas ng bahay. Again, kailangan po siyang paarawan 1 beses sa isang linggo. And ayan, sa buto naman, paano ang pagtanim? So sa buto guys, is meron po tayong 2 paraan kung paano siya itanim. Una is, binababad ko siya ng tubig overnight.
Ayan, binababad ko sa tubig overnight yung seeds, and kinabukasan or kung sobrang makapal yung balat ng seeds is hindi agad yan nagbubukas guys. Pero kapag nipis lang yung seeds niya, agad is kinabukasan magbubukas po yan siya. Meron po tayong dalawang paraan kung paano itanim ang buto. So una nga is ibababad muna siya sa water 1 or 2 days. Ayan. So kapag nakita nyo na nag-open na talaga yung seeds is okay na po siya 1 day. Pero kapag hindi pa talaga siya nag-open is 2 days nyo po siyang ibababad. But please po, palitan nyo po ang tubig para hindi po siya mangangamoy. Kasi kapag hindi po nyo pinalitan yun is mangangamoy po talaga siya. And the second one is ida-direct into soil. And ida-direct natin siya sa soil. Pero yung form po niya kapag nilalagay nyo sa soil, nakikita nyo yung mata niya. Ayan yung mata niya guys. So kailangan yan po yung nakatutok sa lupa. So dito na area, kunyari ito yung soil. Ito yung mata ng seeds. Ayan yung mata ng seeds, yung medyo maliit na white. Ayan. Dapat nakaganyan po siya kapag nilalagay na natin sa lupa. Yan po yung, ito siya is nakaibabaw and ito yung nakailalim. So ayun. Yun lang po yung way guys. Or, yun po yung paraan. So ayun, yun po yung dalawang paraan kung paano po magtanim ng buto or seeds. So kailangan talaga yung lupa is garden soil. So, ayan guys, so, meron ako ditong 7 stock. I-braided ko muna to siya guys. So, 2, 4, 6, walang nang isa. 7. So sa nagtatanong guys na kailangan ba talaga ang lupa is garden soil, depende po guys kung ano po yung hiyang nyo. Ayan, depende po yan guys, nasa sa inyo po yan kung ano po yung ginagamit nyo na soil kasi nagdedepende din po sa soil ang ating pagdidilig. So para po hindi po kayo mahirapan kung saan po kayo hiyang na soil, kung let's say hiyang kayo sa garden soil is doon na po kayo magfo-focus kasi alam niyo na po kung paano gaano kabilis mag-drain or gaano kabilis mag-dry or katagal mag-dry ang garden soil. Pero kung gagamit po kayo ng lupa na light or mabilis mag-drain is nasa sa inyo na po yan kung paano po kayo magdilig. Again guys, nagbe-base po yung pagdidilig sa soil na ginagamit natin. Kasi kahit naman sabihin ko dito guys, 2 beses sa isang linggo ka magdilig, paano kung yung soil mo is ang bilis mag-drain, so mamamatay yung halaman mo. So nasa sa inyo na po yan guys kung ano po yung prefer na soil na gamitin nyo. So si money tree guys is hindi po siya namimili ng soil. Kahit itanim mo yan siya sa kung saan guys, ubuhay po talaga yan siya. Hindi po ma-artist si money tree guys sa pagdating sa soil. And ayan guys, so meron pa dito. Pagtanim ba, diligan ba siya agad? So kapag tinanim natin ang ating mga money tree, lalong-lalo na guys kapag seeds mo lang siya tinanim, tapos ganito pa siya as in wala pa siyang open, kailangan mo siyang diligan guys after mo siya maisidlings. So kapag bagong braided naman, ayan, kapag bagong braided is kapag moist yung soil mo, ayan, kapag moist yung soil mo guys is wag mo muna siya diligan. Ayan, wag mo muna diligan ang iyong money tree kapag moist po yung soil na ginagamit mo para hindi po siya ma-prone and to root rot. So, alalahanin po natin guys na si money tree ang kalaban lang po niya talaga is yung ma-overwater kasi doon po siya talaga nagkaka-root rot. So, super fighter si money tree guys kahit naman hindi mo siya diligan sa isang linggo is hindi po yan siya namamatay. So, make sure din naman guys na madidiligan natin ang ating mga money tree kahit isang beses sa isang linggo. So, ayan guys, nagbe-braided ako dito ng 7 stalks. Ito yung mga seedlings ko guys na nanggaling sa phase 2. Kahapon ko nga siya binunot. So, ibe-braided. Ngayon ko pa siya na-braided guys. Kahit kahapon ko na siya nabunot. Anyway, hindi naman siya hindi naman siya nalalanta. Pero wala na talaga yung succulent parts niya guys. Ang bilis na lang niya i-braided. Kasi parang nag-garterize na yung katawan ng money tree natin. And medyo hindi na ako natatakot i-braided siya. And nga is, gaya ng buto, pag tinanim, diligan din? Yes! Dapat diligan talaga ang buto kapag bago po natin siya ginawang seedlings or bago po talaga natin siya itinanim sa lupa. After nyo po siya maitanim sa lupa, is diligan nyo po siya. And the next is, araw-araw din po ba diligan? No. Ayan. So, hindi po dapat araw-araw siya diligan kasi nga is kaka-root-rot po siya and bubulok po yung ilalim ng ating mga money tree kapag
araw-araw po natin siya diligan. So hindi po talaga kailangan guys na araw-araw diligan ang money tree. So yun po yun. Alalahanin nga po natin talaga guys na ang money tree is yung number 1 kalaban niya is yung mag-overwater po talaga. Yun po yung number 1 kalaban niya. At meron siya ditong sinabi, sana mabigyan mo ako ng advice. Salamat and God bless. Kasi I think she really needs talaga guys the advice kasi naglagay pa talaga siya ng number sa kanyang comment para talaga is ma-message ko siya. Pero ayan ma'am, ginawan ko po ng paraan, ginawan ko po ng video. Again, shout out to Ma'am Beng22 Gastalia. Ayan, maraming salamat po sa iyong comment ma'am. I really appreciate your comment po kasi about money tree and willing po akong sagutin sa abot ng aking makakaya guys. And again guys, disclaimer lang po, hindi po ako nagmamarunong dito. Ito pong mga sinasabi ko sa inyo is based on my experience, based po sa aking mga asan kung sa almost 1 year na din akong nag-aalaga ng money tree. Based lang po ito sa aking mga karanasan, hindi po ako as in money tree enthusiast. Para sana talaga guys is again, pinag-aaralan ko din kung paano mag-braided, no sila mag-alaga. Based on my research lang din guys yung mga sinasabi ko sa inyo. And hindi po ibig sabihin na nagwo-work sa akin is magwo-work po din sa inyo. Depende po talaga yung halaman natin sa ating mga location and kung paano po natin sila alagaan. But eto lang po yun talagang ma-assure ko sa inyo para po hindi po talaga magkakarutrat yung halaman nyo is wag nyo pong i-overwater. So yun guys, ulit ko na po yan sa aking mga vlogs. Please po wag natin i-overwater ang ating mga money tree. Para po is hindi siya magkakarutrat and hindi po siya mamamatay. So ayun guys, tapos ko nang ma-braided yung 7 stalks natin. So meron nga ako ditong red ribbon. So hindi po talaga nawawala sa aking mga money tree yung red ribbon guys. So sa lahat ng mga nakatanggap ng money tree, ayan, lalong-lalo na itong yung mga nanalo sa aking pag-giveaway. Maraming salamat po sa inyong pag-join. And ayan guys, eto na yung ating next na braided ko guys is itong 5 stalks. So kapag may nakikita kayong ganto guys, yan, pag may nakikita kayong ganto nakadikit, which is 2 stem po yan siya guys. Eto guys is isang seeds lang po to talaga siya. So kailangan mo siyang ipaghiwalay. Ayan, kailangan mo siyang ipaghiwalay. And kapag may let's say cinnamon kayo or mga pwedeng yung ilagay dito sa may sugat niya is pwede nyo po iyang gawin para hindi po siya prone sa root rot. Pero ako guys is hindi ko na siya nilalagyan. Actually nasanay na din ako guys kasi alam ko na din kung paano yung pagdilig sa money tree kaya hindi po talaga siya nagkakarot-rat. So minsanan din guys, yung mga money tree ko is hindi ko dinidiligan kahit once a week. Hindi ko talaga siya, may time din talaga na hindi ko nadiligan yung money tree. So ito guys is the 5 stalks, 2, 4, 5. Ayan, so talian lang natin. So, eto siya guys, is pa-stable ko muna siya ng 1 or 2 weeks. Ayan, bago ko siya i-dispose. Kasi, meron na naman din ako mga money tree na ready na din to dispose. Yung bibili na lang ang hindi pa dumating. Ayan, so mga plant parents dyan, baka kailangan nyo ng mga money tree. Ayan, you can PM me sa aking Facebook account. And ayan guys, eto yung ating 5 stalks. And again, ipapastable ko po muna to siya bago ko i-dispose kasi kailangan talaga guys para hindi masasad yung bibili sa atin ng money tree na pagdating sa kanya is madededs po siya. So ayan siya guys, ganyan lang guys kadali. And eto guys is super nawala na talaga yung succulent parts niya kasi kahapon pa to guys binunot. As in kahapon mga 5 PM, kahapon pa to siya binunot. So today ko na siya na braided. I think it's already 9 to 10 o'clock in the morning. Ayan. So, pero hindi ganun kadali, hindi ganun kabilis madeds yung money tree guys. Super fighter nito guys. So, kaya nga din siguro tinatawag siya na money tree. Kasi, ayan, super fighter din siya guys. Gaya din ng mga tao na hindi basta-basta sumusuko. Parang ganun. Ito yung ating 5 stalks ulit. Okay na siya. So, kailangan kapag tinanim mo na siya guys, tapos nakayuko siya, pwede mo siyang lagyan ng stick. Yan. Pwede mo siyang lagyan ng stick. Ayan. Stick para gumanon po siya. And ayan guys, later is ipapakita ko yan sa inyo.
And ayan guys, tapos na ako sa aking braided. Ang nagawa kong braided today guys is 5 stalks and also the 7 stalks. So eto yung mga bagong braided ko guys. So eto dito sa ibabaw guys, yung 5 pots na yan is mga 7 stalks yan sila. Ayan sila guys, yan yung kanilang braided na 7 stalks. And also, dito sa baba guys is, ayun, dito sa baba is, pinagsama ko yung mga 5 stalks and also the single stalks. Eto siya guys is hindi or wala na siyang way para ma-braided pa siya. Kasi ganyan na siya guys, o brown stem na siya. And sini-single stalk ko na lang siya guys kasi ang plano ko nito is gagawin ko siyang bonsai. Ayan. Yan yung kanyang, dito sa ibabaw niya guys is meron na siyang mga sanga, 2 sanga, pero ayan yung ilalim niya, which is brown stem na siya guys, kasi yung kapag brown stem na talaga guys is mahirap na po talaga i-braided yung ating mga money tree. Pero eto siya guys, 5 stalks. Etong ganitong mga stem guys is eto yung tamang time, ganyan ka kulay yung stem niya is ayan na po yung pwede or tamang-tama na pwede na natin siyang i-braided. So, eto yung sinabi ko guys na pwede natin siyang lagyan ng mga stick. Yan, eto siya dito guys is mga 5 stalks to siya. Eto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, yan yung ating mga 5 stalks na braided. Eto siya guys is hindi ko na siya masyadong na-braided kasi yun nga sinabi ko, kapag nagba-brown stem na siya is mahirap na siya gawing braided. So while green pa yung stem ng mga money tree nyo is i-braided nyo na po para po hindi po kayo mahirapan sa pag-braided. Pero like this guys na nagba-brown stem niya is single stalks nyo na lang po talaga yan siya guys. And or gawin nyo pong bonsai or anything po na anong gusto nyo pong gawin sa may money tree nyo. So eto yung sinasabi ko guys na lagyan ng stick. Eto siya guys kasi kapag hindi siya nilagyan ng stick, yung stem niya is nakayuko. So, kailangan natin siyang i-train para pataas. So, eto siya guys is lalaki siya na pataas na kasi meron siyang stick na nilagay dyan. Parang may guide sa kanya pataas. So, anyway, nasa ano pa naman sila, stage of recovery pa sila. So, hindi naman sila mahirap alagaan. So yan guys, so yung as you can see, meron ang soil niya is garden soil, moist, super moist tong garden soil, and super ang tagal niya mag-drain or mabilis lang mag-drain kapag malaking butas yung pot niya, pero yung moist niya guys is nagsistay talaga sa soil. So ayan guys, since bagong ripat sila is hindi ko sila didiligan. Ang gagawin ko guys is imimesting ko lang yung mga leaves nila. So yan, as I said, is imimesting ko lang yung mga leaves nila. Eto siya guys, itong gamit ko pang mesting guys is tubig lang. Naubusan ako ng aking kalabo. Ayan, so imimesting ko lang yung dahon nila guys kasi bagong ripat sila para hindi naman sila gaano maglanta ng ganun. So this area guys, ito guys, itong mga single stem is or mga single stem, kahapon ko pa yan sila naripat kasi tiningnan ko yung mga seedlings ko, may nagaganyan nga, may brown stem na, or yung mga old seedlings ko, yung mga naputol, yung ibabaw, yung pinaka malapit na sa roots. Like this guys, ayan siya guys, yan yung isang example na yung money tree na yan is naputol siya malapit sa roots, pero meron siyang 2 sanga kasi nagkakaroon siya ng 2 sanga kapag naputol yung sa may bandang ibabaw. Yan din po yung isa kung paano po gawing lush ang ating mga money tree nating gawin or dapat nating gawin. So again, misting ko lang muna sila guys kasi moist pa yung soil nila. And dyan na din sa ibabaw, isasali na din natin. And this area na din guys. Kasi hindi talaga ako nagdidilig ng taman ko guys. Kasi nga, dito outdoor to siya Outdoor to siya. So, kailangan dinidiligan kasi halos everyday or every night dito guys. Umuulan talaga. So, ayun lang siya guys. Dapat i-mesting lang natin. So, diba bagong ligo na sila. So yun guys, sana po is nasagot ko yung mga katanungan nyo, lalong-lalo na sa nagtatanong. Shoutout again kay Ma'am Estrella. Ayan, Estrella, si Digo. Ayan, si Digo. And to Ma'am Bingbing22 Gastala. So shoutout po again sa inyo. Maraming salamat po sa mga questions
niyo po na dinarap sa ating comment box section. And guys, kung may mga katanungan po kayo guys about sa plants or mga curious po kayo kung paano alagaan, so feel free to comment down below guys sa ating comment box section. Pipilitin ko pong alamin yung mga kasagutan ng mga katanungan nyo. So sana is nasagot ko yung mga katanungan nyo ulit, and maraming salamat sa inyong panunood. And it's me again, Mutya Baliling, ang Plantita from Davao City. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now, and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever we upload a new video. Ayun guys, thank you all for watching. See you again on my next vlog. Babush and paalam. Keep safe everyone. Bye!